Hi dear, last day na ng 2025. Baka hindi mo pa alam kung paano magpadala ng frozen foods dito sa Japan. Una, ibalot mo ng maayos ang ipapadala mong pagkain at lagyan mo na rin ng ice pack kung available. Pwede mo rin samahan ng letter para mas sweet lalo na kung ipapadala mo to sa jowa mo. Pwede kang magpadala ng mga pagkain na required i-freezer katulad ng lutong ulam or yung mga hilaw pa na kailangan pang lutuin katulad ng mga karne. Nag-decide nga pala ako na ipadala sa tita ko sa Niigata yung isang patong ng osechi na napanalunan ko. Ang dami kasi ng mga pagkain na yun at alam kong hindi rin namin mauubos kaya ipapadala ko na lang yung isa. Magbibisikleta nga lang pala ako papunta sa Yamato. Sa pagkakaalam ko, hindi pwedeng magpadala ng mga frozen foods sa post office or kaya sa mga convenience store. Kaya naman, pwede ka lang magpadala sa Yamato or kaya sa Sagawa. Kung anong pinakamalapit sa'yo na courier na pwedeng magdala ay doon ka na lang magpadala. At dahil may malapit sa aming Yamato, 10 minutes lang na pagbibisikleta ay doon na lang ako nag-decide na magpadala. Ang bilis talagang gumabi dito sa Japan, mag-aalas 5 pa lang to ng hapon. Pagdating sa Yamato office ay meron agad sa'yo mag-entertain ng mga staff. At tatanungin ka nila doon kung ang ipapadala mo bang mga pagkain ay irereto or irereso lang. Ibig sabihin kung ireref lang ba yon or ifi-freezer. Pagkatapos timbangin at sukatin yung box ay dito na lang sa iPad mag-enter ng mga information kung kanino ipapadala at kung sino yung nagpadala. At wala namang problema kung hindi ka nakakabasa ng kanji dahil may mag-a-assist talaga sa'yo. Pagkatapos makakuha ng waybill, magbabayad ka na dito. At para sa ganun kalaking box, ang binayaran ko lang ay 1,500 yen at marireceive agad yon kinabukasan. At halos 5 minuto lang tapos na agad ako magpadala. Yun lang, salamat sa panonood.